9 chapters, chapter 1 hanggang 9. Nakaka 3 years na, no? Yung kinakabahan ako, yung sabi ni Micah, hindi ko alam kung prophetic eh. Baka pag nandoon na ako sa chapter 16, missionary journey ni Paul, alam ko. Chapter 16, missionary journey. After the Jerusalem. No? Wala na rin ako sa church, no? For whatever reason, magpapastor ako sa, okay sana kung mawawala ako dito, tapos magpapastor ako sa ibang bansa, ayun, no, ganda yun, ano. Pero okay din naman, kung wala na ako dito kasi nasa piling na ako ng Panginoon. Amen? Sabi ni Paul, for me to live is Christ, and to die is gain. No? So, nakatatlong taon na tayo para matapos ang 9 chapters, no? At kung titingnan nyo po yun, magbabalik tayo ng tanaw, yung kwento ng mga unang araw ng Kristyanismo, ng batang-batang iglesia ng Panginoong Yesus, ay makikita nyong nakatutuwa. Yung Acts po, sabi ng ibang mga Bible headings ay Acts of the Apostles. Pero sabi ng maraming Bible scholars ay Acts of the Holy Spirit. Yung pagkilos, paggawa ng banal na Espiritu sa buhay ng bagong-bagong iglesia, no? Batang-batang iglesia. Nakakatuwa na makita ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng mga taong kanyang binago. Yung pagbabagong loob ay bumubuhos sa mga kahanga-hanga, nakakagulat na iba't ibang lahi. No? Saan nagsimula? Una nagsimula saan nagsimula ang kaligtasan? Saan lahi? Sa mga Hudyo. Makikita natin yan sa Jerusalem. Tapos, after the persecution, kumalat sa mga Samaritans muna. Samaritans. Yung kalahating Hudyo, kalahating Hintil. Yan. Kay Philip, di ba? Tapos si Philip, na-encounter niya yung eunuch na isang proselyte. Proselyte. Ibig sabihin ng proselyte, hintil na naging membro ng Judaismong relihiyon. Yan ang proselyte. No? Tapos, ano pa? Sino pa yung mga kahangahangang conversion na nakita natin? Yung eunuch. Si Apostle Paul, nakalimutan nyo kamakailan lang. Ang isang napakasama, kakilakilabot, kahindik-hindik, malupit na religious leader ng Judaismo. Nagkaroon ng pagbabagong loob. At sa pagkakataong ito, makikita naman natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ni Cornelius at ng kanyang buong sambahayan. Ang isa sa mga unang mga hintil na binago ng banal na Espiritu at naligtas ay ang isang Roman centurion na si Cornelius. Basahin natin yung kanyang buhay, yung introduction ng kanyang buhay, kung paano siya pinakilala sa first 4 verses ng Book of Acts sa Tagalog. Yan. Hindi pa yata on. Ayan. So, salitan po tayong magbabasa. Yung first slide ay mga lalaki. Taas po yung mga lalaki, yung kamay ng mga lalaki, taas po. Tayo po yung magbabasa ng first slide, yung second slide ay mga babae. Sige po, magbasa ang mga kalalakihan. Go. Mga kababaihan naman po. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon,
Maraming salamat sa nakalipas na 3 taon ng aming pag-aaral mula sa iyong salita na mababasa, makikita at mababasa namin sa aklat ng mga gawa. Aklat ng mga gawa at pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo. Ng Diyos, Espiritu Santo. At kamangha-mangha, Panginoon, ang aming nasaksiyan ng nabasang mga kwento dito. Patuloy mo, Panginoon, na kami ay aliwin at gulatin at pamanghain sa kapangyarihan mo na ipinamamala sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa pag-aaral namin ngayon ngayong umaga at sa mga susunod pang linggo sa buhay ni Cornelius. Mapagpala kaming lubos, Panginoon, masalamin namin ang aming sarili sa kanyang buhay. Makita namin sa pamamagitan ng kwento ng kanyang buhay ang mga mahalagang katotohanan na nais mong malaman namin, matutunan namin, at higit sa lahat maipamuhay namin Panginoon para sa iyong kaluwalhatian at kadakilaan. O Diyos, tulungan mo kaming makinig ng buong pagkatao, buong isip, buong talino, buong lakas, buong espiritu, Panginoon, upang matutunan naming lubos ang mga kamangha-mga napakahalagang katotohanan mula sa iyong salita, mula sa 4 na talata ng aklat ng mga gawa sa Kapitulo 10, Panginoon, na aming pagbubulayan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong salita sa umagang ito. Pagpalain mo po akong iyong tagapagsalita. Pagpalain mo po ang lahat ng makikinig ng iyong salita, at mapagpala naming lubos ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng pagtugon at pagsunod namin sa iyong kalooban na aming makikita at maririnig mula sa iyong salita na aming pagbubulayan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Sabi sa verse 1, parang bumalik, nagkabaliktad. Tama naman, mali ako ng pindot. So merong isang lalaki na nakatira sa Caesarea na ang pangalan ay Cornelius. Para na lang din sa ating background ng mga panahong ito, ang Judea ay sakop na. Isa na sa mga nasakop ng Roman Empire. Kung manunod kayo ng kwento, magbabasa kayo ng kwento, halos lahat ng imperyo, malalakas na imperyo ay nasakop ng Greece sa pangunguna ni Alexander the Great. At sabi nga ng mga historians, ang nakatakda niya ng sakupin ay ang Roman Empire. Nasakop niya na dito sa Asia, tsaka sa bandang Africa, yan, nasakop niya na hanggang India, nasakop niya na yan. At sasakupin niya na ang Rome, ang empire ng Rome, Roman Empire, pero hindi na yun ipinahintulot ng Diyos. Sa maagang edad na 30, kung di ako nagkakamali, namatay si Alexander the Great at naging malakas ang Roman Empire. At ang lahat ng nasakop na empire ni Alexander the Great ay nasakop naman ng Roman Empire. At isa nga dito ay ang Judea, Israel. Yan, sakop. At ang hirap po mag-maintain ng mga nasasakupan, ng mga nasakop na mga bayan, di ba? May mga guerrilla, may mga pag-aaklas, kasi hindi naman talaga gusto ng tao, hindi nature ng tao na sila ay masasakop. Tayo ba gusto nating masakop tayo ng ibang bansa, di ba? Kaya nga, kamakailan lang, noong April 9 ay sinelebrate ang araw ng kagitingan kung saan napakaraming sundalong Pilipino ang namatay, pinatay, binabayoneta kapag huminto. Habang kung alam niyo yung kwento, konti tayo, History 101 tayo, nagtago ang lahat ng mga katipunero sa Bataan kasi nag-expect sila ng rescue from America. Kaya lahat sila nagpuntahan doon para kasi yung Bataan that time medyo malayo, dulo, sila nasa Luzon, may dagat pa. Nisip nila hindi sila masasakop ng mga Espanyol. Matatalo yung mga sundalo natin. Pumunta sila sa Bataan. Pero yung in-expect nilang tulong mula sa Amerika, kasi nga naman, nangako si John sino yun? Sino? Anong pangalan niya? John MacArthur?
Oo, Douglas, si John MacArthur yung sa komentaryo yun. Yung, Douglas MacArthur. Tinitingnan ko lang kung nag-aaral kayo sa AP. Philippine History. Oh. Kasi ang sabi ni Douglas MacArthur bago umalis, I shall return. But his return was delayed. No? Bakit? Kasi mismo yung Amerika, binomba ng Japanese, yung Pearl Harbor. No? Maintindihan nyo naman, para na-internalize nyo. Ang alam nyo lang kasi pag may holiday, uy, holiday, bakasyon tayo, pasyal tayo. Ganun lang tayo eh. Hindi natin naiintindihan yung kano kahalaga, bakit diniklara ng may batas na ginawa na walang pasok para ma-internalize natin, makita natin at maging bayani tayo sa ating simpleng paraan. Amen? Oh. Kasi ang lesson nga natin ngayon, si Cornelius, a good and great, or a great and a good man. Asa na ako? Oo, na-delay yung rescue, kaya hindi dumating hanggang napuntahan na sila at nasakop na pati ang Bataan Corridor, the fall of Corridor, Bataan Corridor. At ang ginawa doon sa mga nagtakbuang sundalo, pinalakad. Yun ang tinatawag na death march. Kapag huminto ka dahil sa pagod, walang kain, walang tulog ng ilang araw, hindi ka tatayo, babayonatahin ka. Oo, saksakin ka. At merong isang bayani natin sa 500 yata, sa 1,000, sa 500, parang bakit siya naging bayani? Kasi habang nagmamarcha raw yung, makinig kayo ng DCS kasi nagkukwento ng history doon. Yung mga sundalo gutom na gutom, yung isang babae roon pa simpleng nag-aabot ng tinapay at tubig. Kasi ang tinitingnan nyo lang sa pera, yung 500 ba, 1,000. Hindi nyo tinignan yung tao doon. Bakit may tao roon? Mukha talaga kayong pera. Naintindihan nyo ba? Yun yung mga kwento, that's the story behind dun sa mga pera meron tayo. Bakit? Kasi nasasabi ko, ang lesson kasi natin ngayon ay a great and a good man si Cornelius. Okay, so si Cornelius, pag may sakop ka, normal yon, laging merong revolusyon. Merong pag-aaklas kasi ayaw ng tao naman talaga na siya ay nasasakop. No? Kaya yun yung issue nyo. Dila Duterte gustong masakop tayo ng mga Chinese. Kaya tingnan nyo yung mga Chinese, nagiging mayor, kahit Chinese, magiging businessman. Oh. Sabi naman ng iba, yung mga liberal, dilawan, gustong mga mayayaman lang ang mga mamahala, makontrol tayo ng mga negosyante at mayayaman. Ano? Hindi mo na tuloy alam kung sino pipiliin mo no? Lahat sila nagsisiraan. So yun. Kaya ang ginawa ng Roman Empire, naglalagay sila ng tao nila. Nag-i-station sila. Parang may mga kampo sa bawat lugar at meron silang para bang officer in charge. Naglalagay sila doon. At yung mga nilalagay nila doon ay mga centurion. At na-assign si Cornelius saang lugar siya na-assign? Sa Caesarea. Parang may, ayan, yung Caesarea. Yan yung unang panahon, Caesarea. Wala rin pa. Hanggang ngayon, Caesarea pa rin siya. Yung Joppa lang at saka Lida ang nagbago. Yan nagbago na sila. Pero hanggang ngayon, Caesarea pa rin siya. Hindi siya nagbago. So, port yan. Sabi nung nabasa ko, this Caesarea, sometimes called Palestinian Caesarea, kasi Palestine dati ang tawag nila dyan, was located on the coast of the Mediterranean Sea, 32 miles of Joppa. No? Ang layo niya sa Joppa ay 32 miles. Nasaan si Peter this time? Nasa Joppa. Wala pa siya sa Caesarea. Ang nakatira sa Caesarea ay si Cornelius. Doon siya naka-station. Doon sila sa mga port, yung mga mahalaga. This largest, pinakamalaki daw yan noong panahon niya, the largest and most important port city on the Mediterranean in Palestine. It served as the capital of the Roman province of Judea. Yung capital. That time, yan yung capital. Nung nasakop sila ng Roman Empire, yung ginawang capital. Kasi medyo mas malapit siya sa Rome, sa bandang taas yung Rome. Para may background man lang tayo, no?
Capital siya. It served as the capital of the Roman province of Judea. This was the first city, ito, medyo relevant dito. This was the first city to have Gentile Christians and non-Jewish church. Dito po pala magkakaroon ng kauna-unahang iglesia ng Panginoong Yesus na hindi mga Hudyo, mga Hintil ang magiging miyembro. At isa sa mga magiging prominent members nila ay si Cornelius. Sino si Cornelius? Sino daw si Cornelius? Ano siya? Centurion. Roman officer, a centurion. No? Pag sinabing centurion ka, commander ka ng 100 sundalo. So ilan ang hawak niya? 100 soldiers. Nang tinatawag na Italian cohort, no? Kung nanonood, mahilig ako manood ng mga history kasi sa Roman Empire. Meron silang tinatawag na legion. Yung isang cohort po ay binubuo, parang sa may sundalo tayo, no? Presinto, kahit sa pulis, may presinto, may ano tayo? Yung city, NCRPO, tapos merong regional, provincial, tapos yung pinaka mataas na. May ganun din doon sa kanila, ganun talaga. Actually, yung sistema natin ngayon sa ating military system ay kinuha doon sa mga sistema ng Roman Empire kasi maganda talaga, no. So, pag sinabing cohort, Italian cohort, isang cohort, 6 na centurions. So, ilang soldiers pag isang cohort? Isang centurion, 100. Ang isang cohort, 6 centurions, 600. Pag sinabing isang legion, 10 cohorts. O ilan yon isang legion? 6,000. Yun yung mga sumusugod sa pag the legion. Ganda nung napanood ko, no? Para may idea tayo, no? Yan. Sabi nga nung nabasa ko, it was similar in rank and function of our non-commissioned officers, kagaya ng mga sarhento o corporals. So, Italian cohort, sila yung tinatawag na mas pinagkakatiwalaang lubos na pinagkakatiwalaang opisyal. Yung Roman Empire, ang Rome ay capital ng anong bansa? Ano ba ang bansa? Rome? Ano ba ang Rome? Bansa? O siyudad? Ayan, ang galing mo talaga. Anong bansa? Italy, kaya Italian cohort. Pag member ka ng Italian cohort, ibig sabihin, pure Italian ka. Ita na Ilocano, Italiano. Mas pinagkakatiwalaan nila yung mga native nila na maging opisyal. Alam niyo ba na ang mga pinadala rito ng mga Kastila ay hindi mga Kastila, na mga sundalo at saka mga praile. Balik naman tayo sa Noli Me Tangere tsaka El Filibusterismo. Ang pinadala nila doon, kaya nga ang sasalbahe daw nang napunta rito, mga hindi mismong mga Espanyol, yung mga taga-Austria, yung mga ibang nasakop nila, at yun para yung mga sundalong kriminal doon sa bansa nila. Kaya pagdating dito, puro pang-aabuso yung Kaya sumulat si Jose Rizal ng Noli Me Tangere. Sa English, touch me not. Sa Tagalog, wag mo kong salingin. Sa Chinese, no chanching. Hoy, may bago pa lang pala dito, hindi pa sa Japanese, bawar hipo. Bawar hipo, bawar hipo. Gising na naman kayo. Ready na ba kayo makinig? Nasa introduction pa lang ako, no? Bibilisan na natin. Yun, pinaliwanag ko lang para maintindihan nyo. So, Cornelius was an officer of tingnan ko kung nandirito yan, nandirito siguro yan. Cornelius was an officer of considerable rank, no? And impressive appearance. Ibig sabihin po sa Tagalog, siya ay may mataas at kahangahangang katayuan
Siya ay isang dakilang tao, kagaya ni Brother Cholo. Ikaw may birthday boy ngayon, Brad eh. Bakit? Ano ba ibig sabihin? Pakailan mo ba masasabing dakilang tao? Ito yan, may tanong ako dito. He is a great man. Are you a great person? Based on the world's standard. Ano ibig sabihin nun? Meron ka bang high position? Si Brother Cholo lagi natataas ng building yan. Ang taas ng posisyon. Wala to, Brad, ha? Wala to, Brad. Wala to sa manuscript ko nga. Naisip ko lang, na-tsempo kasi ko may birthday, no? Lagi siya nasa ibabaw ng pinakamataas na bahagi ng gusali. Kung friend nyo si Brother Cholo, magpo-post yan. Nagpo-post yan. Nandun siya sa ibabaw sa crane na sa ibabaw ng building. Ang taas ang posisyon niya. Sabi niya nga, ang lapit na sa heaven. Delikado yung Brad pag nakita mo si San Pedro habang nasa taas ka. High position and authority. No? Sino rito yung may somehow boss? Si Alice, boss siya, manager niya, si Alice. Ako somehow, coordinator ako, may hawak akong nasa mahigit 10 teacher. Sino pa? Hindi siguro tayo yung napakataas, pero meron tayong posisyon. No? Brother Paulo, guidance yan, si Barry, guidance. Lahat ng mga estudyante nagdadaan sa mga kamay nila. Pagka kailangang payuhan, may kaso. No? Baka ibig sabihin yung nagdadaan sa ibabaw ng kamay nila. No? Pag may mga kaso sa kanila. Lahat ng applicant, alam mo, kay si Pastor Enrico, lahat ng mga mag-a-admissionist test, dumadaan sa inyo, di ba? Late na natin nakilala si Pastor Enrico kay Micah, no? Kaya hindi nakapasok to. Sana kilala natin. Baka napalusot natin si Micah doon. Meron ka ba? Meron ka bang high educational attainment? No? Ayan, siguro sa si Nanay Pe? Nanay Pe, doktor po si Pastor Enrico ng philosophy, hindi ng medisina. Huwag kayong magpapareseta sa kanya ng pampurga. Ngayon ko nag-online yan. Yung matataas na pinag-aralan, merong achievements. Sinadit nung nag-aral yan ng seminary, valedictorian yan sa seminary nila. No? Kahit nang nag-aral ng college yan, may medal siya. Ako, wala nga akong medal eh. 500 lang pesos. Regalo ko, 500. Nakikita mo ba ang sarili mo na great person? Base sa mga yan. Wealthy or financially stable. Ha? Alam nyo, nagbibiro ako kay Brother Cholo. Financially stable. Oo. Hindi ko na i-elaborate, no? But some of you na-experience na yung kanyang pagiging financially stable. No? Pero Brad, ako nagpaparinig sa iyo, pag umalis tayo sa May, may kanyang bayad tayo. Financially stable din ako. Di ba? Hindi yung sinasabi ko ditong great yung masyado kang matindi. Ito yung sinasabi kong great ka. Ibig sabihin, maganda ang yung katayuan sa buhay. Hindi naman napakataas ng hindi naman siya pinakamataas eh, pero great. At ito yung pangalawang tanong kong maganda. Do you desire, pray, and striving to be a great person? Nasa ka ba, nananalangin ka ba na maging ganyan ka? Pinag-pray ko. Sino? Sige. Gusto niyang kahit paano, magkaroon ng, kung lulubin ng Diyos, may karoon ng posisyon, mataas na posisyon sa trabaho, sa lipunan, saan man. Sino? Wala? Wala kayong pangarap? Ako lang? Sino? Taas? Si Brother Pao, siya, no? Nasa mataas na nga eh. Na kung pwede pa, tataas pa. Sino? Kayo, wala kayong pangarap? Anong gusto mo? Sis. Sabi ko, yung kapatid niya, nagpa-practicum na ng pharmacist.
Tapos siya ay chemist. Alam niyo bang isa pinakamagandang negosyo ngayon? Mga pangpaganda, dahil ngayon yung mga kabataan nagpapaganda na. Yung kaibigan ni Brother Sam na pulis, nag-retire nga eh. Nagtayo, tapos chemist yata or parang pharmacist, nag-resign, nagtayo ng sariling laboratory at gumagawa ng mga pampaganda, lipstick, makeup. At milyon-milyon ang kinikita. Sabi ko, baka magsosyo kayo ng kapatid mo, no? Na-imagine ko na, Brad, sabi ko kay Brother Ruel, excited na ako, Brad, makita ka nakatayo sa mataas na mansion yung papagawa. No? De, seryoso, sino dito yung nangangarap, nagpipray na tumaas? Yan, tumaas. Oh, si Mike kasi walang pangarap to eh. Oh, pinopromote na, ayaw pa. Pinopromote na ng kumpanya, ayaw pa. Oh, pinapadala sa Italy, mag-training, ayaw niya. Oh, kasi nga, baka raw, pag na-promote siya, wala siya pag Sunday dito. Kasi kailangan niyang umikot sa mga companies na isusupervise niya. Kaya siguro ayaw. Masaya na raw siya sa buhay niya. Okay lang. Basta di ka naman nanghihingi sa amin eh. Basta huwag ka manghihingi sa amin. Kayo, wala kayong pangarap o nahihiya lang kayo? Sino rito yung taas ang kamay, may pangarap sa buhay? Taas ang kamay. Sige yan. Siyempre, ang pangarap nyo, hindi yung ngayon, tumaas, di ba? Oo. Ang sabi ko dyan, akin yan, walang nakano. Kung meron kayong tamang motibo at tamang pamamaraan na gawin ito, mangyari ito ay mabuti. Nag-post Sister Aida, nakita ko Sister Aida, tuwan-tuwa yung kanyang pamangkin, yung kapatid ni Sister G. Marie, ay formal nang naging PNP personnel. No? Nakapasa sa training, no? Kaya iyak yung sa post. No? Si G. Marie, pag-pray natin, makasapasa sa bar exam mo. Bagamat din na natin siya kasama, malay mo, kailanganin mo, magkakaso ka. Kailanganin mo serbisyo ni G. Marie. No? Hindi ko naman sinabihan sa yung kasalanan mo, kaya may kaso ka. Hindi naman lahat ng may kaso, kanyang kasalanan, di ba? Malay mo, napagbintangan ka lang. Oo, kayo naman eh. Masyado naman kayong masama mag-isip eh. Oo, kailangan ka. Di ba, Len? Kaya nga nag-aaral ka, Len, dahil gusto mong tumaas yung iyong kalagayan sa buhay. Di ba, tama? Oo, mabuti yun. Basta tama ang motibo mo, tama ang pamamaraan mo, ito ay isang mabuting bagay. Balik tayo kay Cholo. Si Cholo dati, ang ginagawa mo, Brad, nagwawalis. Mababa. Lupa, alabok. Mula sa alabok, inakyat sa taas ng building. Great man. So, nagtatawa kayo. Siyempre, dahil delikado yung trabaho niya, malaki rin ang sahod. Lumaki rin. Eh dahil dati sa lupa lang siya, baba rin ang sahod. Di ba? Ganun yung tama. Yung pagtaas ng posisyon ay laging may kaakibat na pagtaas ng sweldo, kita. At kapag tumataas kayo, hindi naman kailangan mataas tayo, makipagtaasan tayo. Sa sarili natin, nakikita natin tayo na nagiging great ayon sa pamantayan ng mundo. Yan si Nicodemus. Si Cornelius. Tingnan naman natin. Ano siya? Una, great. Okay, tingnan natin. Tingnan naman natin ngayon, titingnan naman natin yung pagiging good. Kanina yung kanyang pagiging great. Ngayon, tingnan natin yung kanyang pagiging good. Ano yung 4 na katangian na mababasa natin dyan? Na siya ay masasabi nating mabuting tao. Good. Devout, man, feared God, made many, charitable contribution, and pray to God continually. Nakikita ba natin kay Cholo yun?
Hindi natin alam. Si Brother Cholo lang nakakaalam nun. Siguro ang pwede lang natin makita sa kanya yung meron doon sa yung pray continually nga, hindi natin alam kung nagka-quiet time yan lagi eh. Pero ang maliwanag lang sa atin, regular natin nakakasama sa church. Oo. Nakakatuwa kasi every time na magdidestino siya sa Sambuanga, sa ano, sisikapin niya talaga, sasabihin niya sa kumpanya niya na dapat Biyernes uwi ako, Sabado uwi ako. Di ko lang alam kung dahil sa church o dahil kay Carla. Or both, di ba? Both, siguro both. No? Oo. Dahil sa church. Both. So, pag-aralan natin yung 4 na bagay na yon. Mabilis lang, no? Ano una? Siya ay devout man. Tingnan natin. Tsaka, feared God. Doon muna tayo sa first 2. Oo. He and all his families are devout and God-fearing. Pag-aralan natin, ano yan? Yung salitang yon may kaugnayan sa pagiging religyoso. Cornelius was a religious man. He is characterized as a very good man. He had a godly reverence of the true and living God. Although he was a soldier, it was no discredit. No? Parang wala yata, no? Meron ba ako din nilagay? Balik ako. Wala dyan yung Greek word. Walang Greek word dyan, no? Punta muna tayo dito. Yung Greek word ng devout man. Ang Greek word na ginamit dyan sa salitang devout. Ano ba tamang pronunciation niya, Sister Carla? Devout. Devout ako ng devout. Devout. Talagang mahina ako sa spelling. Nung elementary ko, pag naka-80 ako sa English, masaya na ako. Devout. Pag 1 to 10 ang spelling namin, swerte makalima ako eh. Devout man. Ang Greek word na ginamit dyan ay Eusebes. Signifies sacred o may banal na paggalang sa Diyos. Parehas lang din yan ng reverence exhibited especially in action. Yung kanyang paggalang sa Diyos ay hindi lang basta paggalang, makikita mo sa kanyang ginagawa. Yun ang ibig sabihin ng salitang devout, Eusebes. May banal na paggalang sa Diyos at makikita mo yun talaga sa kanyang ginagawa, sa kanyang pamumuhay. Ano, si Cholo, devout? Ano? Devout husband. Devout husband. May paggalang sa asawa, pagmamahal, paggalang na ay pinapakita sa gawa. Tapos yung feared ay pobeo, no? Parang naalala ko tuloy anak mo, Brad, yung PB. Pobeo, parang gano'n, Phoebe, feared. Takot sa Diyos. Means reverence. Okay, talos pareha siya na parang binigyang diin lang, no? Yung kanyang, sa simpleng salita, siya ay godly. Maka-Diyos. Maka-Diyos. Hindi siya maka-asawa lang. Madalas nga natin sabihin, sinasabi ko yan, kaya mahal ko ang aking asawa ay dahil una sa lahat, minahal ko ang Diyos. At ang pagmamahal ko sa aking asawa ay ekspresyon ng pagmamahal ko sa Diyos. Kaya pag sinasamba ko si Nadet, sinasamba ko actually ang Diyos. Gano'n yan? Gano'n. Nagising na naman kayo. Ibig sabihin nun, yung pagsamba ko sa kanya bilang asawa ay hindi nakahihigit sa pagsamba ko sa Diyos. Yun naman yun. Kayo magsamang mag-isip, hindi ako idolatrous. Takusa lang, takusa. So yun yung siyasa. Yun ang ibig sabihin ng devout, fear God. God-fearing. No? Nakakatuwa, ang Israel, ang Palestine, sakop ng Roman Empire. Pero sa panahon ng pananatili ni Cornelius sa isang lugar na nasa sakupan niya, alam anong klaseng gobyerno ba meron?
Anong klase bang pananampalataya meron ang mga Hudyo? Sila ay sumasampalataya sa iisang tunay at buhay na Diyos. Kung ang Palestine ay nasakop ng Roman Empire at ang itinaon nila roon, in-station nila roon ay si Cornelius. Si Cornelius naman sa panahon ng kanyang pananatili sa Palestine o sa Judea ay nasakop ng Diyos. Nasakop ang mananakop. Naintindihan nyo yung punto ko? Kumbaga, nandoon lang siya para magbantay bilang isang mananakop, pero sa panahon ng pananakop, siya ay nasakop ng Diyos na sinasamba ng bayang kanilang nasakop. Ito kasi yung kwento niyan. Bakit ko nasabi yun? Few Gentiles became converts to Judaism, kagaya nung eunuch. Na-convert sila sa Judaism. In-embrace nila yung pananampalataya ng Judaismo, yung Bible, lalo na yung Greek Bible ng mga Hudyo, yung Septuagint, yung mga nakasulat doon, in-embrace nila yon. At sumunod sila sa mga ritual, mga tinatawag na ceremonial law ng mga Hudyo. At ang pinakahuling-huling ceremonial law na dapat nilang pagdaanan para masabi na sila ay proselyte. Ang ibig sabihin ng proselyte, hintil na naging ang relihiyon ay Judaismo. Parang marami sa atin, di ba? Dati tayo ay Katoliko na naging Christian. Ganun yun. Yun hintil, ibang relihiyon, paganism nga, na naging member ng Judaism, ng religion. Pero yung kaso, ang huling-huling dapat na isagawa para sa atin, paano ba yung pagbata ka, paano masasabing Katoliko ka? Di ba? Nabaptize ka. Sa kanila, para masabing proselyte ka, naging member ka ng Judaism, tuli. Merong mga tao na yung tuli na lang, biglang uminto, hindi nagpatuli. Supot pa rin. Hindi sila dumaan doon sa pinakahuling ritual, ceremonial law. Yun ang tawag nila doon sa mga ganong tao ay mga PBAO. Mga God-fearing. Hindi pa proselyte. Semi-proselyte. Para sa panahon natin, para pa silang sympathizer. Yan. Meron tayong ilang sympathizer na kasama. Hindi pa, kasi di ba, ano bang ginagawa para maging Christian ka? Una, dapat kang manampalataya. Kilalanin mo si Jesus na yung Panginoon at sariling tagapagligtas. At yun ay papatunayan mo, kahuli-hulihan, papatunayan mo sa pagpapabautismo. O baka hindi ka pa bautismo, pero sa loob mo nanampalataya. Sumaaten ka. Ganun sila. At silang mga God-fearer, hindi pa sila pinapayagang pumasok sa templo. Kasi hindi pa sila full-fledged member ng Judaism. Yun ang kalagayan ni Cornelius. Supot pa. Hindi pa siya dumaan sa pagtutuli. Yun na lang sana. Tapos siya na ay proselyte na. Ang tawag sa mga ganon, God-fearer, PB. Kasi, bagamat hindi pa sila full-fledged member, sumusunod na sila sa mga nakasulat sa Biblia, sa scripture ng mga Hudyo. Sumusunod na sila. Pero hindi pa sila member, di pa sila nakakapasok sa temple, di pa sila pinapapasok sa mga synagogues. Kasi hindi pa nga sila full-fledged na Hudyo, member ng Judaismo. Naintindihan nyo na? Kaya ang tawag sa kanila ay God-fearer. God-fearing person. Yun yung term. Maka-Diyos na sila, pero hindi pa miyembro ng relihiyon na itinatag ng Diyos nung panahon na yon. Okay. Anong sabi nung anong ibig sabihin ng devout? May paggalang sa Diyos, banal na paggalang sa Diyos, na ipinakikita sa kanyang pagkilos sa gawa sa pamumuhay. So, paano pinapakita ni Cornelius yung kanyang paggalang sa Diyos? Banal na paggalang sa Diyos.
By the way, bago yon. Binigyan din pa sa NIV, si Cornelius lang ba ang considered PBAO? He and all his family. Sabi doon, nung nabasa ko, Cornelius was a religious man. He is characterized as a very good man. He has a godly reverence of the true and living soldier. Although he was a soldier, it was no discredit. No? Hindi ito kahihiyan sa kanya, pagbababa sa kanya, na bagamat siya'y matapang, pero pagdating sa harap ng Diyos, ay nanginginig siya. Amen? Matapang ako, may mga sundalong pastor, no? Matapang ako sa pagtupad ng aking tungkulin, pero pagdating sa harapan ng Diyos, ako ang takot sa Diyos. Meron akong banal na pagkatakot sa Diyos. No? Sabi ko nga sa inyo, di ba, baka great kayo, mataas kayo ng posisyon, boss kayo, ginagalang kayo. Pagdating sa trabaho nyo o kung saan man kayo may posisyon, marahil baka takot pa sa inyo yung nasa sakupan nyo, pero pag nasa loob kayo ng bahay, panambahan ng Diyos, kayo ang nakakadama ng banal na pagkatakot sa Diyos. Amen? Kaya dito sa church natin, walang boss dito. Dahil dapat lahat ng tao rito may banal na pagkatakot sa Diyos. At isa lang ang kinakatakutan natin bilang mga mananampalataya. Yun ay ang Diyos. Amen? O, maliwanag yan. Kaya huwag niyong tatakutin yung anak niyo. Lagot ka kay pastor. Nakakatakot. Nabigo kayong disiplinahin tapos isasangkalan niyo ako. Huwag ganun. Hindi niyo kayang disiplinahin tapos sasabihin niyo, sige, susumbo kita. Pastor ako din. Ginagawa niyo akong salbahe. Ginagawa niyo rin akong Diyos. Huwag niyong gawin yun. Isa lang ang dapat katakutan, ang Diyos. Amen. Naalala ko lang, wala sa manuscript ko yun. He actively sought after God. Lagi niyang hinahanap ang Diyos, hinahanap ang kalooban ng Diyos at naggumagalang siya sa Panginoon. Tapos binigyan doon din, sino? Siya lang ba? Hindi ang kanyang buong pamilya. Ito yan, Cornelius kept up religion in his family. He feared God with all his house. He took care that not only he, but he also, all his family served the Lord. Medyo napakapagod. Ito yung huling linggo ko, na sunod-sunod, linggo-linggo ay nag-preach ako. Dati 2 lang. Kasi yung pagitan ng pahinga ko, inimbita ako sa anniversary, yung isa, inimbita ako sa Word of Life sa Laguna para magsalita kami mag-asawa sa mga mag-asawa. At tinanong ko, yung isa ro na bagong kasal, bakit ka nag-asawa? Bakit kayo nag-asawa? Alam niyo ba ang dahilan, pinakamahalagang dahilan, layunin ng pag-aasawa? Nakalimutan ko sis ang pangalan mo sis. Anong pangalan mo ba sis? Sheila. Mag-aasawa ka ba sis? May asawa ka na. Bakit ka nag-asawa? Kala mo makakaligtas ka sa tanong ha? O sino yung mga walang asawa? Bakit ka mag-aasawa? Yun yung tinanong ko habang nagsalita ako. Kasi ang diniscuss ko is nature ng marriage, yung purpose ng marriage. Sabi doon, hindi mabuti sa isang tao ang mag-isa. So, companionship. Tapos, sabi niya, humayo kayo at magpakarami. Propagation. Yung pinakamahalaga ano sabi sa kanila? Punta tayo sa marriage, Pamahalaan nyo ang lahat ng nilikha, service, and worship. Yan ang pinakamahalagang layunin. Dapat alam mo yan, ha? Charlene, tsaka Mark, alam nyo yan. Ha? Hindi lang yung para may magkasama ka sa buhay. Hindi lang para yung magkaroon ng anak. Ang dahilan, bakit ka mag-aasawa? Para bumuo ng isang pamilya na sama-samang sasamba at maglilingkod sa isang tunay at buhay na Diyos. At gawin natin, sabi ko dun sa talk ko, dun sa mga couples, use
your influence, use your authority hanggat meron kayo, hanggat nasa bahay nyo yan. Kaya sabi ko nga, si Micah, hindi ko na pwedeng gamitan ng authority, may asawa na siya eh. Pero hanggat nasa inyo yung anak nyo, gamitin nyo yung lahat ng impluensyang meron kayo, gamitin nyo ang lahat ng kapangyarihang meron kayo para humukin ang inyong mga anak sa pananampalataya sa Diyos. Natuwa ako kasi halos lahat ng mga anak na pumunta roon kasama maliban kay Gab, no? Oh. Pag ayaw sumama, hindi pwede sa amin yan. Sabi kay Mayusi, sasama ka. Dapat magkasama tayo. No? Pag may asawa na, si Micah, Mike, sasama ka? Hindi na pwede, sasama ka. Hindi pwedeng option, sasama ka. Ngayon, dahil may asawa na siya, sasama ka ba, Mike? Pero hanggat nasa poder nyo, may authority kayo, gawin nyo ang lahat, di ba, Brad Paul? Kaya di ba, si Iya, minsan ayaw sumama siguro niyan eh, no? Pero sabi, hindi pwede, Iya, sasama ka. Tama, Iya? Tama, may tama, tinamaan. Yun ang maganda kay Cornelius, sinigurado niya. Hindi lang siya, kundi ang kanyang buong pamilya ang merong paggalang at banal na pagtakatakot sa Diyos. Ganda nung na-observe ni Mirna. Si Mirna ay Christian na siya, no? Sawa niya nga actually ay church leader eh. Sabi niya, na-observe niya, ang ganda sa church niyo kasi nakikita namin buong pamilya. At Aaron, dahil nasa bahay ka pa ng tatay mo, you are still under his authority. Kung ayaw mong pakialaman yung buhay mo, umalis ka. Ganun lang yun. Ako yan ang prinsipyo ko, Sister Ne. Hanggat nasa bahay namin, I am the authority. If you don't want to obey, to follow my authority, then you are free to leave my house. Hindi mo pwedeng gamitin ang bahay namin, bahay ko namin mag-asawa, sa isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Dahil naniniwala kami na ang bahay namin ay kaloob ng Diyos at dapat gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Oh, may 5 minuto na lang ako, bibilisan ko na. Kasi hindi pwedeng putulin 5 minuto. Actually, yan ay 11:50, 10 minutes pa pala. Sorry, 10 minutes. 11:50 yan. Ano oras sa'yo? 49 pa nga, 6 minutes. Ano yung sunod? Paano niya pinapakita yung kanyang pebeo, yung kanyang fear sa Panginoon sa kanyang pamumuhay? Anong ginagawa niya? 2 bagay. Yung pala yung lesson on every person, good person will make sure as much as possible, as much as they can, that those around them are good too. Or sa simple, mga mananampalataya din. May takot din sa Diyos. Hanggat kaya sa pamamahay. Ang sabi doon, nagcha-charitable contributions. At nagpipray. Total, hindi naman si Brother Strollo magsasabi. Hindi siya nagyayabang, ako magsasabi. No? Sinabi ko kasi sa inyo, magpapalit yun siya. Hindi ko na sinabi ngayon, di ba? I changed my mind, sabi ni Carla. Hindi dahil nagkukuripot sila. Mas inilaan nila yung amount sa pagtulong sa mga nangangailangan dito sa church. Para pare-parehas tayong magkaroon ng t-shirt, hindi magmukhang alien yung iba. Yung pambili niya ng lechon, i-donate niya doon pampagawa. Kaya yung binigyan niya ng t-shirt, yun ang lechonin natin. Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi ganon. Kainin natin. Mas nakita niyang mas noble, di ba? So mamaya yung hindi ko sasabihin kung sino yung binigyan niya kasi baka masama tingin yung mamaya. Ikaw pala dahilan, kaya bakit wala lechon, Yung pinuntahan kong anniversary last Sunday, ang sarap ng lechon, parang yung Ilars, ang lutong. Tapos nagdagay ng napakarami sa harap ko kasi guest speaker nga ako Di ako kumakain yan. Bawal sa pananampalataya ko yan. Mataas ang BP ko. Sabi ko.
Kahit isa lang, pastor, tapos uminom ka na rin ng gamot. Tumikim lang ako. Nagsisinungaling ba ako nung sabihin ko si Cholo ay good looking, hindi good looking. Sabi naman ni Pastor Enrico yun, good looking. Uh, great and good man. Bakit? Financially stable eh. Nagkaroon siya ng kakayahan na na tumulong sa iba, manlibre. Ikaw ba nalilibre ka kahit marami kang pera dahil marami kang mali? Ikaw ba nalilibre ka dahil marami kang pera? Okay lang di ka manlibre dahil wala kang pera, no? Pero kung marami kang pera tapos hindi ka naglilibre, ang tawag sa'yo? Hindi naman. Masinop lang. Judgmental talaga kayo eh. Mga judgmental talaga kayo. Ang point dito si Nicodemus, mapagkawang gawa, ibig sabihin, balik na naman tayo. Ay, si Cornelius. Letter C kasi, tapos may use eh. May similarity sila ni Tabitha, no? Tsaka ni Dorcas. Pareha silang matulungin sa mga nangangailangan. Ang kaibahan lang, mananampalataya, si Dorcas, si Tabitha, pero si Cornelius hindi pa. Yun yung susunod nating message. Yung pwede ang di pwede. Pwede na ang dating hindi pwede. Yun ang title na sa Tagalog noon. Next message. Pwede na ang dating hindi pwede. Mga susunod pa yun. Pero yun. Meron siyang kakayahan, may tinatangkilik siya, at ginagamit niya yung tinatangkilik niya para pantulong sa mga nangangailangan. Pinatutunayan niya na siya ay mabuting tao. Halimbawa, kung ako tumulong, isa lang ang tinulungan ko, si Brother Cholo, 10. Mas mataas yung posisyon niya, nasa ibabaw siya ng building. Ako nasa loob lang ng classroom eh. Naintindihan niyo ba ako? Kung meron ka, great ka, dapat good ka rin. Amen? Ipakita mo yung greatness mo at saka yung pagiging good mo sa yung pagtulong sa hindi ko masyado elaborate, parang parehas lang sila ni Dorcas ni Tabitha no? At mapanalanginin din, no? Sabi ng version dyan, yung isa, pray to God continually, yung isa NIV, pray to God regularly. Laging nananalangin. At ang patunay, Cornelius' devout character was manifested by his action. He had a reputation of as a godly man who put his faith into action. He was very charitable and generous in meeting other people's need. He was very often in prayer. He prayed to God always. He is a good man. Wherever the fear of God rules in the heart, it will appear both in words of charity and in godly devotion, mapanalanginin. Prayers and gifts to the poor must go together. Hindi lang pwedeng mapanalanginin ka. Dapat ikaw din ay mapagbigay. Dahil naniniwala ako, the more you pray sa Panginoon, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba, inuutos yan sa atin ng Diyos. The more you pray for others, the more you become concerned with their needs. Amen? Oo, totoo yan. Kaya nga minsan, ayoko na manalangin sa iba eh. Honestly, kasi pag pinag-pray ko, alam ko, magkakaroon ako ng concern. At pagka nagkaroon ako ng concern, hindi ko mapipigilang magbigay, tumulong. Madamot ako. Di ba nature naman natin yun, madamot tayo? Gusto natin, unahin natin ang ating sarili. Teka, pang Boracay ko to. Pag tinulong, din ako makaburakay. Kayo, kunyari pa kayo. Nature natin yan. Gusto nating unahin ang kasiyahan natin sa sarili. But the more you pray, the more you become concerned, the more you feel yung kadagayan ng isang tao, at the more you are compelled by the Holy Spirit to help them. Tama?
Minsan to the point na magsasakripisyo ka. Hindi mo na ba gagawin yung isang bagay na gusto mong gawin para ka lang makatulong. Amen? Kaya magkasama yan. Hindi yung pray. Kaya ka sabi ni Pastor Enrico yata yun, no? Yung mga namamalimos, saan madalas pumesto? Sa pintuan ng simbahan. Kasi ina-expect nila yung mga taong nanalangin doon paglabas, mabait at mapagbigay. Kapag mapanalanginin ka tapos matigas ang puso mo, madamot ka pa rin, magtanong ka na, kanino ka ba nananalangin? Paano ka ba manalangin? We must follow the prayers with giving alms to those in need. Out of such things as we have, we must also follow our alms with our prayers that would graciously accept them. Amen? Purity is best demonstrated by generosity. Yung pagiging malinis natin sa harapan ng Diyos ay maipapakita natin sa pagiging mapagbigay. Kaya kapag ikaw nararamdaman mong madamot ka, malamang hindi ka rin malinis sa harapan ng Diyos. Dahil ang katanggap-tanggap sa Diyos, sa ibang translation, no, clean for you. Magiging katanggap-tanggap ka sa Diyos kapag ikaw ay mapagbigay. Paulit-ulit ko na yung sinasabi. Tapusin na natin dyan kasi ayoko na mag-overtime. Pasama na tingin nyo sa akin, leksyon na tingin nyo sa akin. Pero sana matandaan natin. Balik tayo. Tutuloy ko na lang yun sa next sermon ko. Nagsinungaling ba ako nung sabihin kong si Brother Cholo, ang ating celebrator, ay dakila at mabuting tao? Siguro yung mga bagay, sabi nga nung kinanta ni Dayan kanina, ano yung Diana? Salamat Panginoon, kilala mo ako. Kasi marami namang mga tao, generous, pero hindi mabuti. At paalala sa atin yan, eleksyon sa eleksyon. Yung mga nakaposisyon, mga dakilang tao yun. Pero tingnan ba natin, mabuting tao ba sila? Ako nalulungkot ako. Pag dumadaan ako dito, ang dami ng saklaan sa kalsada. Pag may patay, may saklaan. Maging eye-opener sa atin to. Sa pagboto natin, dapat dalawa yung titingnan natin. Mabuting tao at dakilang tao. Dapat, kung hindi siya mabuti, dakila siya kasi may posisyon siya sa susunod na eleksyon. Huwag natin iboto natin yung mabuting tao na maging dakila dahil ilalagay natin sa posisyon. Yan siguro yung malawak na aplikasyon nun. Babalik ako sa tanong ko kanina. Nakalagay ba yun? Parang pinindot yata ni no? Babalikan ko. Sabi nung pinakilala siya, kung babasahin natin sa verse 20, dahil sa kalagayan ni Cornelius, sabi siya, devout, God-fearing. Dahil doon, siya ay well respected. Kapag ikaw ay dakilang tao at mabuting tao, irerespeto ka ng iyong kapwa. Most Romans hated as conquerors. Kinamumuyan sila, mga mananakop. Did not get along with all the nation. As an army officer, Cornelius was in a difficult position. He represented Rome, but his home was in Caesarea. Although an officer in occupying army, Cornelius seems to have been well-respected by the Jews. Dahil hindi lang siya great, siya ay good din, nire-respeto siya ng kanyang
kapwa. At hindi niya na siya basta-basta lang tinitingnan na mananakop. Nakikita na rin siya na isang mabuting tao. He is a good man. Allow me to end with this. We are told here that Cornelius was a great man and a good man. In two characteristics that seldom meet in the same person. Okay, parang dalawang katangian na mahirap makita sa isang tao. Dakila at mabuti. Marami ngayon, dakila pero hindi mabuti. Marami rin namang mabuti pero hindi dakila, wala pa sa posisyon. Goodness makes, sabi nga doon, in the same person, where they meet, pagka nagkataong magkasama sila, pinapatingkad, pinapakulay nila ang isa't isa. Yung kabutihan ay ginagawang, yung kadakilaan ay napakahalaga. At yung kadakilaan, ginagawa nitong ang kabutihan na kapaki-pakinabang. Di ba? Kaya nga tinanong ko, gusto mo bang maging great? Baka good ka na. Tama? Bilang isang Kristiyano, baka good ka na. At hindi masamang magnasa kang maging great. Dahil gusto ng Diyos, kapag naging great ka, dahil good ka na, magiging kapaki-pakinabang ka sa iyong kapwa. Amen? Hindi ba maganda? Kung ang bawat isa sa atin, magiging kagaya ni Brother Cholo, magiging kagaya ni Cornelius, good and great. Di ba? Di lahat na tayo manlilibre, wala na magpapalibre. Dito sa loob, manlilibre na tayo sa labas. At gagamitin na natin ang resources natin to reach out yung mga unsaved. Mas marami na tayong pondo na gagamitin sa pag-mimisyon. Kasi parehas na tayong good and great. Hindi na natin sarili natin ang inaasakaso natin, iniintindi natin. Marunong na tayong tumulong sa kapwa at kaya na nating tumulong sa kapwa. May maririnig ka minsan, di ba? Gusto ko sanang tumulong kaya wala lang akong pang tulong. May maganda ka ng kalooban pero wala ka pang kakayahan. At maganda, nasain natin magkasama yon sa ating buhay. Madalas, nagkwento ko kahapon habang nagbabiyahe kami. Madalas nasasabi ko sa inyo, gusto ko dating tumulong, may pupunta sa amin, pastor, pwede pong mangutang, pambiling pagkain. Kami nga walang makain. And I prayed to the Lord, Lord, may nangungutang sa akin, ako puro utang. Pinagpipray ko, darating ang panahon, hindi na ako mangungutang. At sinagot yun ng Panginoon. Huwag din naman kayo mangungutang, di ako nagpapautang. Pero nagbibigay ako pag kinakailangan. Naintindihan nyo? Kaya ko nang magbigay, kaya ko nang tumulong. Kasi pinagpala na ng Diyos ang aking buhay. Pinagpala ko hindi para magdamot. Pinagpala ako ng Diyos para maging mapagbigay. Yung post ni Brother Melchor, prosperity is good. Gospel is good. Pag pinagsama mo, prosperity gospel, that's bad. Prosperity gospel means, hihimukin mo ang mga tao, magbigay kayo para kayo ay pagpalain. That's prosperity gospel. Ang sinasabi ng gospel, pagpapalain ka ng Diyos spiritually, kaya magiging mapagbigay ka. Nakita niyo yung kaibahan? Ang nauna, pinagpala ka ng Diyos. Kaya ka pinagpapala para ikaw ay maging instrumento sa pagbibigay sa iyong mga kapwang nangangailangan. Baliktad yon. Di ko kayo hihikayatin, magbigay kayo para pagpalain kayo. Ipapanalangin kong pagpalain kayo para kayo maging mapagbigay. Amen? At pag binigyan ba kayo ng Panginoon, nakahanda ba kayong magbigay? O parang hina na. Pagka pinagpala ba kayo ng Diyos, nakahanda ba kayong magbigay? Tayo tayong lahat as we sing this song, closing song natin. Ang kakantahin kasi natin ay, ang lahat ko'y inihandog na may kagalakan.
Lahat ng ibinagkalob sa atin ng Diyos ay mabuting bagay. Mula sa Ebanghelyo at maging sa mga material na bagay. Dapat natin itong ihandog sa Panginoon na may pagpapasalamat. Kung ito ay Ebanghelyo, mabuting balita, ito ay ating ibahagi sa ating kapwa. Magbahagi tayo ng mabuting balita. Italaga natin ang ating sarili sa Panginoon. Kung ito ay pagpapalang material, ihandog natin ito sa Panginoon sa pamamagitan ng masaganang pagbibigay para sa ikalalago ng kanyang kaharian at ikalawalhati ng kanyang dakilang pangalan.